So, good afternoon mga kalaminions. Welcome to this afternoon drive. And, traffic nagbalik diri sa Mandaue. And even pa doon sa Cebu City, there are areas na grabe bitaw ang traffic. Even in an afternoon, baka ron mga alas 3, pagod. But yeah, today we're gonna talk about Mandaue City because, dugay na tawag ka-update diri sa Mandaue, baka ning lugar. Mani ang manag Benedicto, Mani Silvi ba? Ang Mandaue was one of the affected. Grabe sad ang naapektuhan sad gyud ang Mandaue sa Typhoon Tino. The nice thing lang sa Mandaue, wala kayo dili kay saba ang kisaw diri ba. I don't know, maayo pagka handle lang relationships sa gobernador tingali, og di sad kayo sila o dili sad init kayo ang detractor sa current administration. So although naagod, pero di siya pareho kabanha sa liluan. I think kay kubuton na naon sad mayon sad ang response sa Mandaue tingi, og nagkahiusa man gihapon yung mga taga Mandaue na despite gato ba na mag-action lang gihapon sila na ilang gihapon na ang ilang pinakagrabing lugar is dito mandapit sa kanang UN Avenue kanang sa Paknaan sa gihapon na Butuanon River gihapon ya. It wasn't the first time noon dito, pero grabe gid ron kita gyud sa mga video ba na mga truck na anod, mga katong van na natumba ya, then anod dinadapit sa may maayo hotel ya, lapo kaayo kaning UN Avenue in that area. Pero sa karon sa social media karon dili kay kisaw ang wa kay kisa ba, why controversy, why dili gyud pareho ka banha sa nahitabo sa liluan. Maybe sa tingali kay wa kay namatay diri sa Mandaue. In fact ang nabahaan with sa Butuanon River, aside from katong sa UN Avenue, ang dako yung epekto dito mandapit sa Talamban, Bakayan, which is part of Cebu City. Pero mo lang na mo ni sitwasyon sa Mandaue ron na although naging lugar na bahaon ang Mandaue, like traditionally kani diri dapit kani atong agian ron ang AS Fortuna, labi na dapit diya sa Rolling Hills, kay naman sa ilain ring creek kani mahiga tingali diri sa kuan. Na maabot pa na sa subang dako na baha, maabot na sa wireless. Pero katusang sa Tino dili kayo siya nagbaha gud siya, pero katurang normal na baha diha sa AS Fortuna ang nahitabo. So dili siya katubang parehos nahitabo sa Butuanon, sa mga mahiga o sa mga sa Mananga, na grabe gud kay baha na kanang killer kay na baha. Diri kuan ra kay siya, kuan lang medyo mura pag kumboto na makuan ra ba, madala ra. Di ba maoray parehos gi-expect sa kanang normal nagi-expect sa mga nabahaan sa una kanang labi ng taga diri sa Mandaue ba. Wapi sa kubay. Pero mao na ang nakukuha lang nako, nabilban lang nako sa Mandaue, they didn't really have any noisy controversy. So why iwas kontrobersya? Murag mas maigi nang ingana ba na hilom-hilom lang, trabaho lang ta, kaysa ka na murag pag mangita kag away kay karon murag gugnay murag impression lang sa kang joke na Frasco, because daghan sa kay lang siya bashers, murag siya niingon na wa kuno sila tabangi sa probinsya. Lain niyang pasalamatan mga DIL diyan sa DPWH, lain na mga ahensya nga wagin dayon mo ingon pag siya na wa sila tabangi sa probinsya. I don't know, because tingali dumot na sila, murag makasabot yun na medyo awkward na ilang interaction. Ingon yung awkward na interaction kay kuan ba yan na former governor ba yan ang mother-in-law ni Frasco, yan si Cristina.
is the DOT secretary. Kung naa si BBM, naasa na siya. So medyo awkward yun kayo ang ilang sitwasyon. So unlike Mandawi, wala kayo wala lang marabag back to business lang sila, back to work. So mao lang na ba na marag wa man ko niingog kinsay mas maayo, but ang kuha lang nako is mana na we live in a world na naagya po ta makakita kita sa social media, and lahi ang sitwasyon. Di ba? Murag interesting sana ba na how did gani silang mga daoanos of Mandawi, how are they able to just avoid any controversy, avoid any noise, criticism, o I'm sure naaman, but dili gyud pareho gyud ka banha karon sa what's happening in in between the province and ilang joke na ilang frasco kay bisag sa uban sa noong lugar wa man sad ni take issue, mangod sila naman tiyang nakunong nadunggan nag take issue sila ra frasco, ang uban wa man. Mara ko yun ba, wala man mga laing mga mayor, laing lugar na naigo, wasa silang saba-saba, wasa silang nagpakuan man na mabutang ang ilang kagalingon sa spotlight. Bakit grabe bitawron ang uban tapos daghan na kay ang mag-comment sa social media ba, sometimes moingon gyud kag na mangapil na yun ang dili taga diri ba. So that's a different marabag another thing na marabag na uban trolls gali, pero nasa uban na marabag musakay namang uban bisag dili na taga diri or dili taga diha lugar ba. Ang uban sad ma-trigger sad ba, even others na ma-trigger ka, even if you're not a constituent, you're not a voter, you're not even from Cebu probably, some get triggered by the news, by statements na buhian sa ato mga leaders. So that's quite interesting na development karon man na marabag we live in a world na ingana na pwede na manghilabot tanan. Di ba? So anyway, mo na atong lakaw lang ron na this is a quick update na marabag this is Mandawi, traffic sad. Back to ang mga tao naman noon, it's 1 week after Tino, people are back to work, back to abri naman gobyerno, and people are working. I think magklase na po on Thursday ang Mandawi, so it's slowly getting back to normal. And I know na pa yung mga lugar na wa pa'y kuryente, wa pa'y tubig, pero maulagi na ang major ang sentro asa ang mga trabaho kasagaran na nagyud ang kuan. When it comes to jobs, baka ng work, there's work already, there's people, especially sa IT park, wala naman to trabaho gihapon, one day lang tingali, but the disruption was just one day, and that's the good thing sa Tino lang marabag moingon ta paspas ra ang pagbalik sa mga kuryente. Especially sa katong mga wa napiktuhan ba kumpara gid sa Odette ba na was almost a month, di ba? Sobrahan na, nag New Year may ug Pasko nang ngit-ngit. So, kudos to Beko. But yeah, that's one of our situation report diri sa Cebu. And thank you so much for watching. Quick updates lang, gidagmay na updates. This drive happened on November 11, 2025. Kung ano sa nila ako na-upload, kuha na lang. Pasensyahay rata because lagi na we've been out on the road more often these days. Not time to to record, to talk about sa atong thoughts. But yeah, it's an update here in Cebu. So hopefully you're safe which part of the world you are. Salamat sa pagtanaw. Bye.